Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Noong unang araw ay pinagnilay-nilayan natin ang katotohanan na ipinahayag ni Juan at ang ipinakita ni Jesus bilang pagsunod niya sa kalooban ng Ama. Noong pangalawa ay ang pagliligtas ng Diyos sa buong lahi. Pangatlo ay ang pagtugon ni Zacarias na katulad ng pagtugon ng mahal na Birhen Maria. Noong ika-apat ay ang panalangin ni Zacarias na dinidinig ng Diyos sa panahon na ninais ng Diyos. At kahapon ay ang maging mga tagapagdala ng mabuting balita. At yung balita, yung kaalaman, ay inaanyayahan naman tayo kung may kapanali na magkaroon ng kagalaman. Bahagi yun na tinatangal ngayon sa ating Ebanghelyo. Sa dalawang bagay yun, no? Bahagi yun na kung saan makita natin na napakalaga, no? Napakalaga yung informasyon, no? Pero ngayon, napakabilis na unang informasyon. Hindi ko katulad dati. Dati ay kapag ikaw ay magre-research, pupunta ka sa library, no? Titingin ka sa katalog kung sinong author o kung ano ang topic, no? At pagkatapos ay hahanapin pa doon sa library, no? Ibibigay sa iyo yung libro at saka mo babasahin. Ngayon, medyo mas mabilis na, no? Gawa ng internet, no? Bahagi mo, no? Kailangan mo lang ngayon na yun ay computer, laptop, cellphone, at saka internet connection. Well, baka mayroon pa rin mga bagay na hindi mo pa rin nakukuha sa internet, pero halos lahat ay pwede mo ma-access, no? Sa internet. May free at may subscription. Pero bahagi yun, hindi na uso ngayon yung tinatawag natin walking encyclopedia. Hindi, no? Yung cellphone na ngayon, ang walking encyclopedia, isang pindot mo lang, andyan na yung information, no? Andyan na yung ChatGPT, andyan na rin yung maraming application na translation, no? Kahit na kung isa yung ibang mga kapatid natin na nagtatrabaho sa ibang bansa, no? Na nakakahalubilo ng iba't ibang wika, no? Gumagamit na lang sila ng Google Translate, no? So, madali na. Pero, sabi nga natin, yung ating kaalaman ay hindi lang dapat manatili sa ating utak, no? Bahagi yun, no? Inakailangan natin yun ay ma-transform sa pagkilos. At dalawang pagkilos. Pag-una ay tinatawag natin na productive na pagkilos. Makabuluhan. Hindi ho destructive, no? Yung iba ka naman siya pagkilos niya rin, manibira, no? Ay, ito hindi, no? Constructive. Kaya nakita natin, nung nalaman ni Maria natin, nagdadalang na ang kanyang pinsan si Elizabeth. Anong
Anong ginawa niya? Nagmadali siyang pupunta sa Judea. Bahagi yun ng kung saan ay magmula sa Nazareth, Galilea. Yun po ay magkaibang probinsya na pinuntahan ng mahal na Birhen Maria. Hindi natin alam kung may kasama siya o wala. Pero maliwanag na rin, nagmamadali siyang pumunta sa kanyang pinsang kay Elizabeth. Bakit? Bahagi ng kung saan ay nais niyang siya ay tulungan. Kasi anong bahagi dito sa kanyang information na sinabi ng Angel Gabriel, ang iyong pinsang si Elizabeth ay nasa ika-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao sa gitna ng kanyang katandaan, kasama ng kanyang asawa na si Zacarias na pinagkalooban ng Diyos ng isang biyaya. So bahagi yun ang kung may makita natin ngayong panahon na ito, no? Sa paglagaan po ng internet, no? Bahagi yun ay sabi na natin ay information explosion. Hindi ba natatakot na baka magkaya yung kanyang ginawa? Hindi ba hindi na natatakot? Bakit? Sapagkat sa dami ng information na pwede mong makita ngayon, ay kung sabi nga dyan, kapag wala kang puso, hindi mo rin magagamit yun, hindi mo rin magagaya yun. Bahagi yun na huwag natin kalimutan. Hindi yun lahat makukuha ng ibang tao kahit na sabihin niya, alam na yung mga sekreto. Kalimitan no, makikita namin sa mga influencer, no? Facebook, YouTube, TikTok, no? Hindi sila natatakot na rin magpakita ng kanilang ginagawa. Bakit? Sabi nga, kahit alam mo yan, pero wala ka namang puso, no? Hindi mo rin magagawa yan. Si Maria, maliwanag may puso. May puso na hanggang maglingkod. May puso na hanggang tumugon sa panawagan ng Diyos. Kaya anong ginawa niya? Nagmamadali siyang pupunta sa kanyang pinsan. Pwede yung baliwalain niya na lang yun. Pwede hindi niya pakinggan. So, bahagi yun. Magpaalala sa atin. Kaya, huwag natin sayangin yung ating panahon na alamin yung mga bagay na hindi naman natin kailangan. No? Yan ay kung tawagin natin ay information na, well, sabi niya, it's good to know. Maganda malaman mo, pero hindi mo naman gagamitin. Iba't mo pakikialaman. Bahagi yun. Halimbawa na lamang ay marami kang alam tungkol sa politika. Ay hindi ka naman politiko. No? Anong gagawin mo dyan? Ano? Bahagi yun. Siguro maganda na, meron kang alam. Pag hindi mo pag-aralan yung bagay na nababagay para sa iyo. Kung kayo farmer, di yun ang bigyan mo ng higit ng panahon. Mag-aral ka tungkol sa pagsasaka, kasi yun ang ginagamit mo. No? Kumuha ka na baka may tawagin natin na yung tinatawag natin best practices, no? Na pwedeng makadagdag ng iyong kaalaman upang mas mapalago mo ang iyong ani at maging bahagi ng higit mong paglago sa daigdig na ito. At pangalawa, yung maging bahagi ng iyong kawang-gawa. Paglago mo at nang ikaw ay makatulong sa iyong kapwa. Paano ka makatulong sa kapwa mo kapag hindi ka productive? Hindi ka makatulong. Kung minsan na yung pagiging produktibo mo ay isang malaking tulong na. No?
sa bansang ginagalawan natin, sa lipunang kinabibilangan. Bakit? Nagiging higit kang kapakapakinabang. Hindi ka nagiging, kung tawagin natin yan, pasanin ng mahal mo sa buhay at ng lipunang ginagalawan. Pero hindi lang yun. Yung aktibong bahagi natin, makatulong ka sa mga tao nangangailangan sa paligid mo. Katulad ng pagkilala ni Maria sa pangangailangan ng kanyang pinsang si Elizabeth. Marami po yan ang makikita natin na pwede natin tulungan. At nawa ay maging mulag yung ating mga mata. Kaya pa po yung ating idinudulog na sana po ngayong panahon ito ng Kapaskuhan, yung ating mga iniaalay, ay bahagi po yun ng inyong makakayanan, makapagbahagi tayo upang sila rin ay tulungan. Pero yun, nawa makita natin yung magandang balita na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay bahagi. O talagang sabi ng Anghel Gabriel, maalala natin kahapon, huwag kang matakot, Maria. Kung minsan ang tao ay natatakot na kumilos, sa pagkilos, bakit? Baka mabigo. Pero anong sabi ni Anghel Gabriel, huwag kang matakot, Maria. Kung minsan lang yung mga walang takot ay yung mga walang yay. Pero tayo na sinasabi natin na, anong sabi natin, tayo mga banal, tayo ay mga naglilingkod sa Diyos, tayo ay sinasabi natin na tayo ay pinupuspos ng Espiritu Santo. At yun si Maria, anong sabi namin Gabriel kahapon? Ikaw ay manganganak ng isang lalaki, puspos ng Espiritu Santo. O tayo rin, ay pinupuspos ng Espiritu Santo. Kasama rin natin si Jesus. Bakit tayo natatakot? Natatakot tayo na isang katuparan ng mga bagay na hindi na nakikita natin, nasa tingin natin, ay makatutulong upang lumago tayo at makatutulong na alin para lumago ang mga kapatid natin nasa paligid natin. Kaya nawa tayo katulad ni Maria ay magmadaling kumilos upang tahakin ang bulubundukin upang marating natin ang sarili natin Judea.